Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. First things first, why are you being singled out? Of all the opposition leaders, ikaw ang itinuturo na pasimuno daw dito sa paglantad ng former soldiers na tinuturing ng mga mamamayan, the real brave whistleblowers, the real brave men na nanindigan para sa kabutihan ng mamamayan. At subalit, instead na pakinggan ang katotohanan ng kwento at ang paglalahad ng salaysay para sa totoong mga pagbubuo ng tamang pagtingin sa kung bakit may pandarambong na nagaganap, ikaw at sila ang binabalikan at iniipit at tudutudong panunupil ang ginagawa sa iyo ng administrasyong Marcos Romualdez. Yun ang tawag sa kanila. Imbis na Marcos Duterte sana na tandem, Marcos Romualdez. Congressman Mike, please tell our people, bakit ikaw ang sinisingle out, kagaya din ni Ka Eric? Ikaw ang puno ng mga atake, intriga, panunupil at pati ngayon kaso at pagkakaroon ng threat sa seguridad mo at sa pamilya mo. Alam mo, Ka Eric, ang katotohanan, ako'y nanahimik ng matagal na panahon. In fact, noon pa man nakikita ko na kayo, no? Nagsasalita na, lumalabas na, at kini-question yung mga pulisya ng ating gobyerno. Ako naman nadamay dyan noong lumabas si Sergeant Gutesa. Nung lumabas yung taong yan, hindi ko naman siya kilala, nagpakilala lang isang malapit kong kaibigan, at pinakilala ko kay Senator Marcoleta. Nung magsalita si Sergeant Gutesa, ang itinuro niya, dahil yun naman ang kanyang nalalaman doon sa mga panahon yun, ay ang delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Kung nare-recall mo, Ka Eric, at kung titingnan mo yung mga nakaraang kong mga pananalita, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez ay dapat ipatawag sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi ko naman inaasahan na magsalita si Saldico. At ang sinabi ni Saldico, totoo ang sinasabi ni Sergeant Gutesa, at ang delivery ng pera ay hindi lang kay Martin Romualdez, kundi siya mismo ang nag-aayos ng pondo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Noong magsalita na siya dyan, nagsalita na rin ako. Dahil alam mo naman, si Saldico ay chairman ng Committee on Appropriations. At pinakita naman niya, nilabas niya yung dokumento na ito yung mga ledger kung saan naglagay ng pondo ang Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi rin niya na may ledger siya o yung sulat na libro na kung saan nilalagay niya yung mga delivery. Kaya ito, Ka Eric, nung magsalita si Senator Dante Marcoleta, binanggit yung aking pangalan, nagsimula na hindi ko na mahinto ang aking paglahok doon sa nangyari sa ating bansa. Alam mo, napakahirap na pumasok katulad ng ginagawa niyo nung una pa man, no? Simula pa lang, kayo na yan, Ka Eric, kayo ni Dr. Lorraine Badoy. Dahil ako'y nasa pribado eh. At hindi naman ako kongresista, hindi ako senador. Hindi rin naman ako kasama sa mga senador na kasapi ni Pangulong Duterte. Hindi rin ako kasama doon sa mga kongresista na kasapi ni Pangulong Duterte. Basta alam ko, nung nag-eleksyon, kinampihan ko si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte. Pero nung makita ko yung grabe, kasistematiko at malawakang korupsyon sa ating bansa, hindi na ako tumigil na magsalita. Dahil ang aking pakiramdam, kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo gagalaw, ay wala na magsasalita tungkol sa bagay na to. Bakit? Paano nadamay ang Kongreso? Nadamay ang Senado? Nadamay ang mga kabinete?
doon sa delivery ng pera na sinasabi ng mga sundalo, hindi lang si Sergeant Cotesa, kundi maging ang 18 Marines. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng leadership vacuum. Kaya ako, kahit na ayoko magsalita, at palagay ko naman kay Eric, ang dami pang pwede na magsalita na merong titulo at merong responsibilidad sa ngayon. Ang katulad natin, ka Eric Celis, Doc Lorraine Badoy, ang katulad ko na nasa pribado ay napipilitan talaga magsalita at mapaliwanag sa tao kung anong nangyari sa bansa natin, ang malawakang korupsyon na dapat nating ihinto. Ayun. Malinaw ang binanggit ni Congressman Mike, nothing is personal against Martin Romualdez, against Bongbong Marcos Jr. It's all about the country. It's all about standing up and speaking out for what is right. At Congressman Mike, hinangaan ka po ng taong bayan nung panahon na ikaw ay nanindigan din na ituwid ang pagkakamali sa gobyerno noong panahon na sumambulat din ang iskandalo ng Wetting Gate o yung ERAP Resign movement na naging movement ng mga Pilipino, which you were part of that mula sa simula upang maituwid at maiayos ang gobyerno. And this is nothing new to you. Given your track record as a respected at matapang na student leader sa UP at sa kilusan ng kabataan at estudyante when you were young. Pero ngayon nakita ko pati asawa mo, pati ang iyong pamilya binitbit na sa NBI, hinaharas ka na, at pati na ang personal na seguridad mo, at ngayon ay para bagang bumalik. Walang formal na deklarasyon ng martial law, pero yung instrumentalidad ng martial law, nararanasan ng kagaya natin na patuloy na pinipili ang landas ng pagsasalita sa katotohanan at makikipagkaisa sa mamamayan na nilulupig ng abusado at korap na gobyerno. How do you find yourself right now sa ganitong kalagayan mo na pati na si misis mo ay iniintriga na at pati na ang personal, private, legitimate economic venture ng pamilya mo iniipit na hindi naman ito ginagawa ng mga iba pang gobyerno like kay Pangulong Duterte, marami siyang kritiko pero never niyang hinapol ng personal na panggigipit at panunupil ang mga kritiko niya sa politika at sa kanyang administrasyon. Congressman Mike. Tama yan, ka Eric. Yan ang isang nakakalungkot na bagay sa ginagawa ng administrasyon sa ngayon. Maging nabanggit mo nung kay Pangulong ERAP, wala namang naging ganyan eh. In fact, kay Pangulong ERAP pa nga nun, ang nangyayari, di ba may mga budget ng mga distrito, hindi niya ginipit yung mga taga Quezon City, yung mga taga 3rd District. Para baga ang ibig kong sabihin, siguro, sige, kalaban ka namin sa politika, Mike, pero pagdating dito sa kinakailangan ng mga tao, ay wala kaming isasakripisyo. Hindi naman namin yan gagawin personal. At yan, I give it to President ERAP yung ginawang ganyan. Pero Mike, sa ngayon, excuse me, yes. because during that time, you were the congressman of 3rd District. Ako ka, Eric, hindi lang congressman, pero ako ang pumirma at nag-endorse ng impeachment. Ayun, Diba? go. Oo. Mhm. So, ngayon, yung nakikita natin na ginagawa nilang panggigipit, katulad na banggit mo, kailan lang, about 1 week ago, sinara yung aming quarry operations sa Montalban, Rizal. Mga 30 ang quarry operations dyan, pero ang mga merong national license or yung MPSA, siguro mga 5 lang kami. Doon sa 5, 2 lang o 3 ang talagang nag-ooperate. Ang mabigat doon sa ginawa nila, ni wala man lang investigasyon, walang batayan, pumunta lang doon. At sinabing, yung mga nakikita namin 2-3 years ago, ito yung batayan para sa pagsasara namin. 2-3 years ago, tapos na yun eh. May mga issue kasi alam mo kay Eric, sa mining, every quarter nagkakaroon ng investigation. Hindi mga investigation, monitoring ang tawag. Monitoring. Pag kami nakitang mali, ayusin nyo to. So pagbalik ng monitoring team, ayos na. Babalik na naman every quarter, eto may problema. After, ito, mga problema 2-3 taon lang nakaraan. So sinara nila kami ng biglaan. Walang batayan. Ang isa pang mabigat dyan, Eric, alam mo, hindi lang ako kumikibo. Maraming mga nag-ooperate na lokal. Binibigyan ng lisensya ng lokal. May limitasyon yan sa production. May limitasyon sa volume. Pero yan, siyempre, tinotolerate ko. Kanya-kanya lang naman yan. May hanap buhay yung mga tao.
Pero ito pinapabayaan ng DNR National. Hindi nila tinitingnan ng region. Mhm. Hindi ako kumikibo. Para bang itong may mga outright violation, nakitang-kita nila, wala silang ginagawa, pero kami na wala namang violation, biglang isinara. Grabe. And I can prove that kay Eric, no, dito sa mga binabanggit ko. Ang aking kaso sa ngayon, I think ay 4. 4 na kaso, di ba? Kailan galing lang kami sa NBI din. Meron mga i-final sa amin na ako ata mga 3 eh. Si Attorney Baligot at yung 18 Oh, Marines, grabe. ang tingin kong umaapan ng 5, 6 na Oo, mga and kaso. more are coming the way Trillanes was trying to initiate a public discussion na parang pinapalabas na hahatawin niya tayo, ng sunod-sunod na mga kaso at panggigipit at suportado siya. Pinupunduhan siya, obviously, at kinukumpasan nitong gobyerno ni Marcos. Yun ba ang nararamdaman niyo rin, Congressman Mike, kasama itong mga 18 former soldiers na whistleblowers at witnesses? Yes. Alam mo kay Eric, totoo yan. Kasi pag tinignan mo yung affidavit ng mga sundalo, ang sinabi nila nag-deliver ng pera. Nag-deliver ng pera. Di ba nung una sabi nila, hindi totoo yan, hindi kami nakikita ng ICC. Tapos ang sabi noon ni Ombudsman, ay totoo, nakita kami. Pero hindi sila 18. Di ba? Parang sinabi ni Ombudsman Remulla. So ang punto ko dito, ang sinabi ng mga tao, nag-deliver ng pera. Di ba? So, ano ba yun? Nag-establish na ba ng krimen sa sinabi ng mga sundalo? Nasiraan ka na ba sa sinabi ng mga sundalo? Kasi ganun yung di ba? Ngayon, para gipitin mo sila at sabihin na invento yan o hindi yan totoo, tingin ko hindi dapat yun ang direksyon ng ginagawa na pinafila nila. Kung ako yun, ipatawag ninyo sa Senado. Ipatawag ninyo sa impeachment hearings kung kinakailangan nila ipatawag. At harapin. Di ba? Hindi totoo yan. Walang ginawa. Pero hindi eh. Ang ginagawa, ginagamit yung batas, ginagamit yung korte para kitilin na huwag ka magsalita. Na ang katotohanan naman, sabi nga, tinanong ako eh, wala naman sinabi yung mga sundalo na nagnakaw ka, yung mga diniliberan. Sabi ko, wala naman eh. Ang sinasabi ng sundalo ay bilyon-bilyon. Ngayon, ang connection dyan ka, Eric, ang sabi ng gobyerno, ang boss nila, ang mastermind, ang hepe ng nakawan dito sa ating bansa. Kung ito ang mastermind na nagdakaw at yun din ang sinabi ng gobyerno, nagnakaw, at yun din ang sinasabi natin, maging naman ang oposisyon, hindi naman sinasabing santo si Saldico. Sinasabi natin, kaparte ka ng pagnanakaw, ito yung mga taong nag-deliver ng pera eh. Ngayon nagsasalita yung nag-deliver ng pera, ang sinasabi ninyo, sinungaling. Nung nagsalita yung nag-deliver ng pera, ang sinasabi nyo, hindi katotohanan. Ano ba talaga totoo? Saan ba talaga tayo papunta? Pag pinatawag nila yung 18 Marines ka, Eric, magugulat sila. Ang kwento, natural, walang malisya, walang politika, walang itinatago. Kung gusto nilang harapin at sabihin nilang kasinungalingan, harapin nila. Kung gusto nilang litisin, di ba? O sabihin nila na hindi totoo ang mga sinasabi, harapin nila. Pero wag nilang gipitin. Wag nilang itago ang katotohanan. Wag nilang patahimikin. Dahil ang ginawa ng mga sundalo ay para malaman ng bansa ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan na nangyayari ng delivery ng mali-malitang pera sa mga lingkod bayan ng gobyerno. Ayun. Congressman Mike, direktahin na kita. Ikaw daw ay pasimuno ng destabilisasyon. That's the way the National Marker of Marcos, yun ang tawag sa kanya, pasensya na Congressman Mike, tagapagtahol ni Marcos, but with a cloak of official communications per platform sa Presidential Communications Office. I'm talking about Claire Castro. Lahat ng yan, ang ginagawa nila Mike Defensor, destabilisasyon. Yung mga grupo na yan na nagiging kritiko ni Pangulong Marcos, mga destabilizers. At ang isa sa likod niyan ay mga may ambisyon na agawin ang kapangyarihan kay Marcos Jr. ng mas maaga at hindi makapag-antay na pumalit sila sa 2028. Please explain yung ganyang malisyuso na intriga at mga pang-uupat na nanggagaling mismo sa opisyal na tagapagpirada ni Marcos na si Claire Castro. Eric, hindi mo kailangan i-destabilize ang gobyernong ito. Siya ang nagde-destabilize sa kanyang sarili, sa kanyang mga ginagawa. Pero pasukan natin kung ano yung sinasabi nila na destabilization. Kailan lamang, di ba, nagsalita ang Iglesia ni Cristo
inulit ang kanilang pananalita. Ang sabi nila, pwede ba maging transparent tayo? Pwede ba maging accountable tayo? May mga nagsalita na mga obispo ng Catholic Church ang pananalita, pwede ba maging transparent? Pwede ba ayusin natin? Gawin nating malinaw kung ano yung investigasyon. Ang daming nanawagan noon sa ICI. Ang daming nananawagan, patuloy na nananawagan sa Blue Ribbon Committee. Bakit nagagalit ang tao? Hanggang ngayon, wala silang nakikitang linaw kung sino talaga ang parurusahan. Ang nakikita ng tao ay pagtatakipan. Ang nakikita ng tao ay paghinto ng investigasyon sa mga taong kakampi nila. Di ba? Isipin nyo, nagsalita si Sergeant Gotesa. Pagsalita, nakita ng taong bayan, kinasuhan pa siya sa korte. Tapos biglang nawala. Ang sabi ni Sergeant Gotesa, nag-deliver ako kay Martin Romualdez. Nagsalita si Senator Ping. Ang sabi ni Senator Ping, yung sinasabi ni Saldico hindi totoo. Ang sabi ni Yusek Bernardo sa kanyang affidavit, ang nag-deliver ng pera sa utos ni Bersamin, ni Executive Secretary Lucas Bersamin, at ni Secretary Pangandaman, inutusan si Adrian Cristobal at saka si Trey Olaivar. 8 billion kinuha nila. Nung inimbestigan, huminto ang investigasyon. Nagsalita yung 18 Marines. Sabi ng 18 Marines, dito kami nagdi-deliver ng pera. Ang sinasabi nila, ayaw namin patawag. Kasi parang masyadong sobra yung kwento. No? Masyadong exaggerated. Ito ang nakikita ng tao eh. Kung talagang sincero ang Pangulo na imbestigahan at mahiya naman kayo, dapat pa nga matuwa si Claire Castro na tumutulong tayong kumuha ng ebidensya para ilabas ang katotohanan tungkol dito sa nakawan. Ang masama, kung pinagtatakpan na nila ang mga tao. Ang masama at lalo tigit na masama, kung si Bongbong Marcos pinagtatakpan ng kanyang sarili. Ayun. Kung siya ang mastermind at lumalabas itong mga katotohanan na hindi mapigil at patuloy na nagsasalita ang mga tao, paano na? Ayun, magandang punto yun. Congressman Mike, you don't need to destabilize a government that destabilizes itself by being involved and engaged in monumental practice of corruption and plunder. Ito dagdag ko lang. Nakikita ng tao tumataas ang presyo ng langis. Nakikita ng tao tumataas ang presyo ng bilihin. Umiiyak. Kailan lang nakita ko sa social media, driver umiiyak na. Wala na ho kaming pera, tulungan niyo po kami. Pagkatapos nakikita nila, nandyan tayo sa impeachment. Puro pamumulitika. Di ba? Ang Senado, pinag-uusapan na yung oil price increase, gumagawa na ng batas, yung atin sa Kongreso, impeachment. So, ang tingin ng tao, ano ba kayo? Mamamatay na kami dito, problema na tong gas, problema na tong gastusin, hindi na namin alam kung magkakatrabaho kami sa darating na panahon, hindi namin alam kung magkano itataas ng presyo ng bigas, ng produkto, pero ito kayo, namumulitika at gumagastos. Kasi may resources yun eh. May investigasyon, may hearing, papupuntay mo NBI, papupuntay mo yung AMLA. Sana yung ganong pagod natin, gamitin natin sa ngayon para ayusin yung sitwasyon ng ating bansa na talagang malubang krisis ang ating kakaharapin. You sharply pointed it out. At yun ang sunod na tanong ko sa iyo, Congressman Mike. You have been part of the executive department, naging pinuno ka ng isang ahensya ng gobyerno, naging bahagi ka ng ehekutibong pamunuan sa panahon po ni former President Gloria Macapagal Arroyo, and you were part of Congress as well. So you have a lot of experience kung paano tingnan sa punto de vista ng isang government official ang kalagayan ng bansa. Magtatatlong araw na ang deklarasyon ni Marcos Jr. ng National State of Energy Emergency. Hindi natin alam ano yun, ang ibig sabihin niya, what's that? At walang naramdaman ang taong bayan, mag-aapat na linggo na ang armadong hidwaan sa Middle East sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Ngayon pa lang siya nahimasmasan na dapat magkaroon ng emergency and contingency action plan, subalit drawing board pa rin at mga motherhood statements at ang kawalang kwenta na katarantaduhan sa impeachment ang nangingibabaw. Your reaction to that kind, mayroon ba nararamdaman ng taong bayan at tama ba, Congressman Mike, ang National
declaration of the state of energy emergency. What is that? At ikaw, sa punto de vista na naging opisyal ka ng gobyerno, ano ang pagtingin mo sa ganitong aksyon at nagiging hakbang ni Marcos sa gitna ng sumasambulat at hindi mapipigilang pagsambulat ng malawak na krisis sa ating bansa? Unang-una ka, Eric, di ba, nakita niya naman natin sa Senado ang linaw ng direksyon nila. Ang sinasabi nila sa mga oil companies, teka lang, ba't kayo nagtataas ng ganyang kataas? Eh, meron pa kayong reserves eh. Ang sabi niyo, matagal pa tayo, 45 days. So yung hinawakan yung reserves, binibenta niyo na ng napakamahal, eh kawawa naman yung mga Pilipino. Di ba? Kaya I would think na yung batas na to, na emergency fund, dapat hindi Senado nga ang tumitingin dyan. Ang mismong eksekutibo nagsasabi, sandali, hindi kayo pwedeng magtaas. Kasi may batas tayo eh, yung oil deregulation na polisiya. Well, hindi natin kinokontrol ang presyo. Pero hindi rin naman pwedeng mangyari na mag-take advantage o magsindikato ang mga kumpanya ng mga langis. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, nung pinapakinggan ko yung computation niya, sabi niya, grabe, batay dito sa nakikita ko, kikita kayo ng 2 hanggang 3 bilyon isang araw. Isang araw, correct. Ng isang araw, sabi niya, profit. Di ba, ito yung panahon na dapat gumitna yung gobyerno. Alam mo, kaya Rick, snippets lang to, kikwento ko, naalala ko noon. Pumunta yung mga oil companies kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang sabi ng oil companies, ma'am, grabe yung nangyayaring smuggling. Grabe yung oil, pasok ng pasok. Eh, kawawa naman kami. Yung presyo ng langis, sabi niya, hirap na hirap kami kasi hindi lumalabang kami sa mga nagpapasok ng smuggled oil na walang buwis. Ang sabi ni President GMA, o sige, payag ako, pero ibagsak ninyo presyo nyo. Hanggang dito lang kayo. Sabi ng oil companies, okay po. O, sabi niya, tutulungan ko kayo, hinto ko lahat ng smuggling na yan. I will make sure that there will be no smuggling. So, ang punto ko lang doon, na nakikita mo yung executive power. Diba? Correct. Correct. Pangalawa, meron tayong nilagay sa budget 100 billion. Local Government Stabilization Fund. 100 billion yan. Diba? Meron din silang nilagay, if I'm not mistaken, hindi ako sigurado dito ka, Erica, pero I think more than 50 billion or more than 100 billion sa mga paggawa ng farm-to-market roads. Oh, mga almost. Almost. Ang nakuha kong datos, almost 85 billion 85 ang billion. nakalagay sa gagawin nila na farm-to-market roads, Congressman Mike. Oh. So, di ba dapat, tingnan na natin ngayon yung budget, katulad nung nangyari ng COVID, nung nakita na natin, teka lang, hinto muna tayo sa infrastructure, mag-focus muna tayo dun sa mga pangangailangan. Hindi naman kailangan galawin yung buo eh. Ang Apo. pinupunta lang natin, meron tayo dating oil price stabilization fund. Pwede OPSF. nating makontrol. Yes, OPSF. Na pwede tayong mag-control dyan para maitulong sa kanila. Pagdating sa oil companies, i-control natin ang pagtaas ng presyo. Batay doon sa pag-aaral natin, doon sa stockpile nila o inventory, at doon sa mga darating na pagtaas ng presyo sa darating na panahon. Tulungan natin yung ating mga drivers. Paano ba natin aayusin o i-rationalize na dapat kumita sila? Kasi ang presyo ng langis pwedeng automatic at wala tayong control. Pero ang nakakalungkot sa mga driver, hindi sila automatic. May control yung kanila. So pag nagtaas yung presyo ng langis, hindi sila pwede magtaas ng presyo noon sa transportasyon. Correct. Kaya doon naiiyak yung mga drivers natin. Kaya tingnan mo yung batas to, yung malalaking kumpanya, immediately deregulated, pwede sila. Pero yung maliliit na mga operators at drivers, hindi naman na pwedeng itaas. No? Hindi na pwede at control. Tama yung binanggit mo. Yung mga presyo ng bilihin, yung presyo ng bigas, di ba? Ayan pa. Higit sa lahat. Dapat nakokontrol na natin sa ngayon pa lamang to. Ito yung mga batayan na kailangan nating isagawa ng gobyerno o pag-aralan. Hindi ko naman sinasabi, baka may ginagawa sila. Ang mahirap lang kay Eric kasi, wala tayong makitang malinaw na pagsasaad ng mga plano. Yes, wala. Wala. Congressman Mike, naalala ko noon na magkaroon ng Gulf crisis sa Middle East. Yes, correct. Panahon pa yata ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil yung Bush War, yung Part 2, Bush Part 2, kay Pangulong Gloria Macapagal, yung Bush Part 1, kay Cory at kay Ramos. Yung unang Gulf War, 91-92. Yung pangalawang Gulf War, 2002-2003. Congressman Mike, hanggang 2004.
Si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noon sa panahon niyo, may binabanggit siya na general welfare. Bagamat deregulated na sa panahon pa ni Pangulong Ramos ang industriya ng langis, pero pwedeng igiit ng gobyerno, sabi mo nga kanina, when there is a sensible, decisive executive power exercise. May pwedeng gawin ng gobyerno. Sabi ni Pangulong Arroyo noon, the general welfare will prevail because under the Constitution, ang gobyerno ay dapat pangalagaan niya sa panahon ng krisis at kalamidad at mga hindi inaasang pagkakataon ang interes ng kanyang mamamayan. And yan ay nasa poder ng presidente na ang presyo ay pwedeng, bakit Congressman Mike, sinabi mo, ang sa ibang bansa, pareho lang tayo, bagamat may konti silang oil resources like Malaysia, Indonesia, pero 40% ang diferensya ng ating price sa kanila. Napakalayo. At binanggit mo, walang action plan si Marcos para kausapin at patawag itong malalaking mga monopolista sa langis at pinabayaan niya ang kawawang mga tsuper, mga tricycle driver, jeepney operators at mga maliliit na mga nasa transportation sector at commuters. Bakit hindi ito ginagawa? Ito ba ang sinasabi mo, Congressman Mike, na ang problema ay hindi lang korupsyon kundi mismo kawalang kapasidad ng gobyerno na pamunuan ng tama ang ating bansa? Please explain on that. Alam mo, Eric, nabanggit mo yung Gulf War. Naalala ko noon, nagkaroon kami ng pag-uusap, nagkaroon kami ng meeting. Siguro mga 15 ata yun na miyembro ng kabinete, yung mga yung mga in charge. Actually, in particular, yung repatriation ng ating mga OFWs. Sa bayan. Oo. So, inilatag doon. Ito ang critical areas, ito mga problema. Mula dito, ibapas namin yung mga Pilipino hanggang dito sa hotel na to. Ititira doon ng isang araw at ilalabas nila ulit. Ipapaalam. If I'm not mistaken, sa Hamas pa ata yun eh. Ipapaalam, i-exit sila, ganito. So, malinaw. Tapos may mga tanong, may mga pagkaklaro. Nung maklaro na lahat, pati yung eroplano nila, ang sabi, o sige, pagpresenta sa media. At that time, ito si General Simato. So, nagpresent siya. Sabi niya, ito ho yung that agreed by the cabinet, this will be the action plan. So malinaw sa lahat. Malinaw sa embassy, malinaw sa mga Filipino community doon, at malinaw dito sa atin, sa DFA, kasi special task force tayo. So may OWA at that time, and specifically in charge si General Simato. Ngayon, ang nangyari dito sa atin... At included ng Congressman Mike, if I may, included doon pati ang pag-stabilize ng oil supply sa Pilipinas at ang presyo nito. Tama po ba? Yes, yun nga papasok ako kay Eric. Nung binanggit yung mga usaping yun, repatriation, pinesent sa cabinet, no? Pinesent sa media. Ito ang plano namin. Ngayon, yung oil prices, ganun din. Ibang separate meeting naman. Ito ang sitwasyon natin sa oil prices. Ito yung mangyayari. Ito ang magiging direksyon natin. So, again, it was presented to the media. Tatlo naman ang concerns natin ngayon, Eric. Number one is yung OFWs na nasa Middle East. Ano bang critical areas? I would think, Eric, it would be South Lebanon, it would be Israel, it would Jordan. be Gaza. Tapos may secondary areas, may tertiary, kumbaga may levels of hierarchy. Kung sino mga Pilipino ang dapat nating ayusin at tulungan kaagad. At may plano. At syempre, pag inuwi dito, ano din yung magiging plano sa kanila? Tama. Pangalawa is the oil crisis. Kailangan may plano yan. Ano bang inventory natin? At saan tayo kukuha in the future? Saan tayo bibili? Diba? Do we do it as government? Meron bang private sector initiative? In place dapat yun. Ang pangatlo natin problema Eric, would be price inflation. Paano natin ikokontrol ang presyo? Ano bang inventory natin sa ngayon? Saan ba manggagaling ang sa darating na panahon? Saan ba manggagaling ang mga pagkain? Ang ating bigas? So, dapat sana malinaw na presentasyon lang dito sa mga nangyayaring to. Ang nangyari nga sa kanila, ayun, impeachment. Ang galing-galing nila sa impeachment. Ano ba yung batas dito, governing peace? Ano ba yung mga magiging witness? Ano ba yung protection ng witness, custody? Pero itong mismong problema na ang mamamayang Pilipino ang umaaray na. Wala pa nga crisis, umaaray na sa price inflation, sa mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon pa na may krisis, anong gagawin natin?
Yes. Tama. At Congressman Mike, maganda yung pinuntuhan mo. The President, being the Chief Executive, the head of government, the head of state, at siya po ang nagkukumpas sa Republika ng Pilipinas, should be on top of the situation. Pwede naman niyang sabihan, Congressman Mike, kung may will at hindi siya sangkot sa kagustuhang gamitin ang impeachment para iharas, gipitin at pilit-pitin si Sara Duterte, pwede niyang sabihan I call and urge our fellow officials ng gobyerno na itigil na muna yan ang walang katuturan ninyong bangayan sa impeachment. Umupo nga tayo lahat at mag-draw out ng plan and action kung ano ang ating gagawin sa kinakaharap. Di po ba pwedeng gawin yan ng Presidente without dictating on the independence of the Congress while having also the decisiveness as head of government and head of state? Congressman Mike. Eric, walang naniniwala na ang presidente walang control sa Kongreso. Correct. Pag sinabi ka sa Kongreso, huminto na muna kayo, tigil yan. Tama muna ang pamumulitika. Mag-focus tayo sa problema, susunod lahat sa kanya sa Kongreso. Totoo, sa saligang batas, independente ang Kongreso. Pero walang naniniwala dyan. At magiging ang mga congressmen, pag sinabi ng tigil, titigil yan. Isipin mo ka, Eric, ang daming trolls na tumitira sa'yo. Ang daming trolls tumitira kay Ka Lorraine, kay Dr. Lorraine Badoy. Maging sa akin, ang daming trolls. Yes. Kung ang trolls na to, ginagamit nila para ikalat kung ano ang plano ng gobyerno. Kung ang trolls na to ginagamit nila para ikalat kung ano ang direksyon na mangyari, di ba nagiging productive tayo? Di ba mismo sila, ang perang ginamit nila, yung mga ninakaw nila, ginagamit nila para gibain yung politika. Di ba? Alam mo, kahit anong salita natin, kahit anong galit natin, kung nakikita ng taong tama ginagawa ng gobyerno, at kung nakikita ng tao na dito muna tayo mag-focus, diyan talaga pupunta ang direksyon. Sabi ni Jose Claire, wala kayong ginawa kundi paninira. Paano kami naninira? Kayo nga sumisira ng sarili nyo. Diba? Kung ang ginagawa ninyo, hindi, kung kay Jose Claire, wala mo ng politika pati sa aking sasabihin. Puro governance. Diba? Lahat ng press conference, hihilahin ko yung mga governing bodies. Sharon Garin, paliwanag mo yung oil problem. Oo nga Ito direksyon natin. May nakakatakot yung sinabi niya without any explanation. If I may interject, 25 days na lang daw, -2. So 23 days na lang, mauubusan na tayo ng LPG supply. At apektado dyan, Congressman Mike, ang industrial use niyan. Manufacturing, industries, hotel, resorts, lahat. And kung ganun pala, Congressman Mike, pati na rin po ang power plant supply natin ay maapektuhan na rin po sapagkat ang diesel, accordingly ngayong araw, sabi ng DOA, ay mayroon tayong mga nasa kulang-kulang 27 days na kaya pang stretch ang kanilang buffer stocks na tinatawag. Tama ka sa sinasabi mo. Ba't hindi natin upuan ito? Upang magkaroon ng government centralized, coordinated, and government-led initiated action involving both the private sector, the big oil companies, the sectors affected, food supply line, at pati na rin po ang mga nasa Kongreso upang gumawa ng karampatang aksyon with coordinated decision led by the President. Pwede bang gawin yan kung may kakayanan ang namumuno ng gobyerno led by the President, Congressman Mike? Kayang-kaya ka, Eric. Napakinggan ko nga si Senator Marcoleta. Sinasabi niya na yung direksyon Sabi niya, wag muna tayo magbenta rito, kapitan muna to, eto muna kunin natin, and then we can import from here. Diba? And it would take, katulad ng binanggit mo, Eric, diba? It would take not even just Department of Energy, but it may require DFA. Pakipag-negotiate tayo sa Malaysia, pakipag-negotiate sa China, Sa Brunei. Sa Brunei. Kasi Indonesia. oil-producing country yan, Congressman Mike. Yes. So, what I'm saying is, dapat mailagay natin sa latag o sa sitwasyon yung nangyari sa ating bansa. And in fact, nagulat ako, si Senator Marcoleta, mas naging malinaw pa nga sa atin yung explanation na may mga sinabi na siyang option kung ano yung mga pwedeng gawin at ano yung direksyon. And I would think yung mga agencies should sit down. At wag nilang pansinin muna yung pribadong sektor. Of course, pansinin nila later on. Pero unahin muna nila yung latag na nakikita nila, then consult with the private sector kung paano yung gagawin, kung paano yung direksyon. Kasi baka naman,
umpisa pa lang, private sector kasama, sabi ng private sector, eto na presyo. Eh, hindi naman pwede silang umuo kaagad doon. Dapat Correct. makita na at ma-establish nila na hindi. Ito yung inventory nyo, nabili nyo yan ng 50 pesos, hindi nyo naman pwedeng ibenta yan ng 100 piso kaagad. Kawawa naman ng Pilipino. Agree. And Congressman Mike, kung may oil deregulation law man, under the general welfare principle of the Constitution granted to the government through the President, pwede pong magkaroon ng special session ng Congress. Sabi mo nga, what's there not to do it kung ganito lang kalagayan, at magbigay po ng specific na deklarasyon that they are authorizing through the President the suspension of the following in a matter of 90 days. For example, klarong-klaro, oil deregulation law must be suspended in 90 days, and then excise tax and value-added taxes will be regulated muna hanggang sa ganitong amount, and then the pricing and distribution supply line granted to the President under close supervision and monitoring of Congress in the period of 90 days with transparent report every week of accomplishment of these emergency measures. Pwede bang gawin yan, Congressman Mike? Hindi naman mali yan. Dapat ikaw nasa gobyerno ngayon, ka Eric. Tayo. Kasi Congressman Mike, ginawa ni tama- GMA yan eh. Hindi, tama yung mga ipinunto mo. Yeah, Ni tama Pangulong yan. Duterte. All we have to do is sit down. Like binanggit ni Eric, eto ang mga tingin kong kailangan gawin. Sasabihin ng legal, sir, hindi ho pwede hanggang dito ang limitasyon natin. Sasabihin nung sa gumagawa ng analysis, no? Pwede ho ganito. At sabihin ng legal, hindi, laban ho yan. We can do that, we can pursue that. But before we pursue that, sir, baka pwede ka... I mean, all these things, all what you're saying, Eric, pwede at dapat gawin ng gobyerno. Klaro. Because sabi nga ni Congressman Mike, napakalaki po ng poder ng ehekutibo, lalo na ng presidente. Kapag ginamit ng tama, napapanahon at sa wastong kamay at wastong matinong pag-iisip ng isang presidente. Ang nagulat nga ako, Eric, tinanong si Pangulo. Sabi kay Pangulo, sir, is there a possibility na mag-take over tayo sa mga oil companies just in case na gumulo? Sabi ni Pangulo, bigla siya lumabas, sabi niya, I will not answer that. Parang ako, ito yung mga bagay ng governance. Di ba? Correct. Hindi yung Correct. Duterte, hindi yung impeachment, hindi yung away. These are questions of governance. Di ba? Dapat sa sinabi ng Pangulo, meron na kaming crisis committee, they will respond to that. Tama rin naman yon. Wala naman akong problema doon na hindi naman dapat ang Pangulo ang sumasagot ng lahat. Pero dapat mula ngayon hanggang dito sa mga dumarating na panahon, sila Yuse Claire Castro at yung kanilang communication o yung komunikasyon o yung messaging na ginagawa nila, nakatuon doon sa aksyon ng gobyerno sa dumarating na krisis sa ating bansa. Sa krisis at darating pang mas malaking krisis sa ating bansa. Yung mga troll nila, huwag nilang itutok kay Eric. Huwag nilang itutok kay Dr. Loring Badoy. Itutok nila doon sa mensahe na kung ano ang ginagawa ng Pangulo dito sa mga problema ng pagtaas ng langis, problema ng mga driver, problema ng pagtaas ng produkto. Dahil lahat ng yan, dikit-dikit. Pagtaas ng presyo ng langis, tataas ng ang bigas at maging kung anumang mga kinakain natin at lahat ng pangangailangan ng Pilipino. Congressman Mike, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Tatanungin ko na to sa iyo. It is very apparent na ang pinakasentro po ng paglala ng krisis na nanggagaling po ang major factor external pero ang nagpapaluba internal. Sapagkat hindi natin control ng situation sa Middle East, pero makokontrol natin ang situation sa ating bansa. Yung external na kalagayan sa Middle East, bagamat yan po ay external factors, pero mas lalong malubha pagpasok ng external factors na to sa Pilipinas. Sapagkat ang pinaka-problema ngayon ng Pilipinas, Congressman Mike, governance. Ang tanong ko sa iyo ganito, direkta na, Brother Congressman Mike. Question of governance, natatakot pa ako by my experience and by your experience sa mass movement na ito'y susunggaban ng CPP, NPA, NDF ang tinatawag na objective situation, very favorable para maggatong, manulusol at magpaalsa ng tao at gatungan at palawakin ng kaguluhan for them na pwedeng magkaroon ng pag-aalsa o mas malawak na social unrest beyond simply protests na dahil gutom at kulang sa trabaho at kulang income ang tao. Ngayon, napapanahon ba na sa gitna ng ganitong kalagayan, dahil wala na tayong nakikitang direksyon ng matino at kakayanan ni Marcos Jr.,
ay matitingkad pa rin at tama pa rin ang panawagan na Marcos must step down and let a peaceful transition of government take over through the constitutional line of change of power and make a reform in the government and a strong leadership to take over the crisis situation beyond sa kay Marcos. Your take on that? Kaya Eric, paglilinaw lang, bago pa man magkaroon ng Middle East War, ilang araw na ba yan? Mag 3 weeks na mahigit. 3 weeks na mahigit. Bago pa mangyari itong Middle East War, may crisis na tayo ng governance. Yun. Nais ko lang ininaw yun ka, Eric, kasi kung natatandaan mo, yung ating GDP nitong Disyembre lumabas, ay bumagsak na tayo sa 3%. Correct. Kasi pala, Yun. malaki. Kasi pala yung 2% doon, puro ghost project. Correct. Yung palang pondo doon, puro ghost project. Nakakalungkot ka, Eric, dahil narinig natin yung problema ng korupsyon sa customs, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil dyan. Narinig natin ang korupsyon sa mga proyekto, partikular ang flood control. Isa lang yun. Diba? Isa lang yun. At ang sinasabi na nga doon trilyon ang ninakaw na pondo. Yes. Kaya yung krisis na yon ay nagdulot na ng hindi maganda sa ating bansa. Hindi naman bumaba presyo No? Hindi. Dahil bakit? Anong sabi ni Saldico? May delivery sa Bureau of Customs. Anong ibig sabihin nun? May papasok na produkto, smuggled nila, imbis na ibaba nila yung presyo, di ba? Kunyari, bigas, imbis na ibaba sa 20 pesos, dahil ang presyo ng bigas ay 50, binili nila ng 15, 50 pa rin nila ibibenta. Tama. Para mas malaki ang kita nila. Nag-smuggle ka na nga, hindi mo pa ibinaba ang presyo para nakatulong sa mga Pilipino. At ang masakit ng Congressman Mike, ang itinuro ni Saldico categorical, pamilya ni Bongbong Marcos ang sangkot, bayaw niya, asawa niya at anak niya. Yes, si FL Lisa at si Martin Araneta. Martin Araneta at si Sandro Marcos. Sandro Marcos. Hindi, doon nata sa customs, ang binanggit ni Saldico, if I'm not mistaken, yung dalawa. Ngayon, yung magsasaka apektado ng smuggling, yung magsasaka apektado pagka nag-i-import ka, di ba? Trilyon-trilyon yung ninakaw ninyo. Pwede nyo palang binayaran o binili sa tamang presyo o kahit mas mahal sa mga magsasaka ang mga produkto na hindi sila naapektuhan. Pero wala Yung inyong irigasyon, ghost project din. Yes, isa pa yun, Congressman Mike. Napakalaki nun. Ilang bilyon. Daang bilyon. Bilyon. Oo, Daang bilyon, kaya Rick. Daang bilyon. So, yung crisis na to is a question of governance from day one. Napalala ng Middle East crisis. Yes. Diba? Dumagtag na itong Middle East crisis. So, ang katanungan mo kay Eric, pwede bang mag-take over ang kaliwa dahil sa nangyari? Well, una, babalik ulit ako sa aking binanggit, governance. Anong ginawa nila? Para sirain si Inday Sara Duterte at pamilyang Duterte, pinondohan ng kaliwa. Correct. Pinondohan ang maraming Agree ako ginagawa. Yung ginawa ng NTF-ELCAC na tinutulungan ng mga pamayanan para ihinto na ang pagiging rebelde, ihinto na ang armadong pakikibaka. Wala. Tinanggal ang programa, pinahina. Pagkatapos yung kaliwa, binigyan na naman ng pondo. Okay. So, ang nangyari ngayon, lumakas ulit ang pagkilos ng mga kaliwa. I agree. Ngayon, Eric, ang tanong is, kaya ba nila na sila mag-take over? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Eric, kung kakayanin nila. Pero ang malinaw sa akin, ang nananawagan na mag-resign si BBM ay ang puwersa natin na hindi kaliwa, diba? Hindi tayo kaliwa. Hindi. Katunayan, tayo yung mga BBM Sara noong mga panahon na yun. Sa kanila noon. Oo. At saka ang kaliwa, ang nananawagan ng BBM at Sara resign. Yes, yun ang line nila. So tayo may mga konting convergence sa kaliwa. Meron tayong pagkakaisa kahit papano sa isip ng kung ano nga yung nangyaring pamamalakad. Ang mabigat, yung mga dilaw at pinklawan. Oo, grabe din yun. Talagang hardline na Bongbong Marcos kainsuka sila kahit na ito ay napakalinaw na pinuno ng krimen sa Pandarambong pero durog tudo atake pati simbahan na kalyado nila sa
mga Duterte. Yun ang sinasabi ko kaya, Eric, na paano kayong magbibigay ng alternatibo sa 2028 kung kinakampihan ninyo ang korupsyon? Yan. Kung kinakampihan ninyo ang pagnanakaw? Paano kayo tatayo sa entablado na kayo mismo sumuporta sa Pangulong Bongbong Marcos at hindi kayo nagsalita tungkol sa korupsyon? Nung may isa nag-interview sa akin, sabi niya, hindi ba sila nagsasalita? Sabi ko, mag-cite ka sa akin. Wala. Isang beses lang na nagsalita sila laban sa korupsyon, umupo sila sa investigasyon. Wala. At tingin ng tao ay ang pagkakaisa ng mga pinklawan o dilawan sa mga Marcos, sa pagnanakaw, sa korupsyon. At ang sabi ko nga kay Eric, kaibigan ko si Pinoy, Noynoy Aquino, magmula pa Oo. Kongreso, magkasabay kami. Kung buhay si Pangulong Noynoy Aquino, nagwawala yan. Siguro ngayon, habang siya'y nasa libingan, nagwawala sa ginagawa ng kanyang puwersang politika na kumakampi sa mga Marcos na dati nilang kinakalaban na at ngayon kumakampi sa gumagawa ng korupsyon sa ating bansa. I agree to that. And even si late Cory Aquino, si late Ninoy Aquino, na alam natin mga stalwart ito sa Dilaw politics, will be very, very uncomfortable in their graves. Kasama si Noynoy Aquino, sapagkat kahit mga Dilaw o mga Aquino na yon, mga Congressman Mike, hindi nila kayang lunukin ang ganitong kalapastanganan, pang-aabuso at pandarambong na ginagawa ng lantaran laban sa mga mamamayan kahit dilaw ang politika nila. Would you agree to that? Yes. Congressman Mike? Kaya nga binabanggit ko parati ka, Eric, si Egay Erice, Oy, Eris eh. liberal yan. Pero kanya, nakikita ko sa kanya malinaw. Di ba? Malinaw yung kanyang pananaw. Categorical siya eh. Ito yung mali, ito ang nakawan, ito ang korupsyon. In fairness to Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, Bichanco. si Toby Chanco is one of the stalwarts of the administration, pero hindi niya tinotolerate ang nakawan, ang korupsyon. Maaring sa level niya, hanggang dito lang ang korupsyon, pero nagsasalita siya. Yun ang importante. Yun ang malinaw. Yun. And because of that, Congressman Mike, final question sa iyo. Ikaw daw ay gigipitin ng todo-todo dahil connected ka kay former President Gloria Macapagal Arroyo na taga-suporta naman ni Sara Duterte. Ikaw daw at tayo ay gigipitin dahil mga apologist daw tayo. According sa punto de vista ng Marcos Romualdez government, tayo daw ang mga manunulsol at mga tagapag-agitate para sa mga Duterte at power grab lang lahat ng ito. Please explain to the people, sa mamamayang Pilipino at sa makakakita nitong interview natin, kung ano ang tamang pagbubuo ng paninindigan lagpas pa sa mga Duterte o sino mang personalidad. Go ahead, Congressman Mike. Alam mo ka, Eric, ang negative rating ng Pangulo, ang galit na, dissatisfied sa nangyayari sa ating gobyerno ay 47%. 47% ng ating The populasyon. highest, Congressman, the highest in The the highest. history of a sitting president. Yes. Kung ilalagay ko yan, yung 47%, hindi mo naman pwedeng ilagay sa 100 million yan dahil of course may mga bata dyan. Pero ilagay na natin na merong 30 million na Pilipino. O basta 47%, no? Ilagay na natin dyan. Kailangan nyo kaming ilahat ikulong. Dahil lahat kami galit. Nagkataon lang ang Eric, si Mike Defensor, may plataforma para magsalita. Nagkataon lang na kami nakakasama sa mga pagkilos. Pero pumunta ka sa kali ngayon, makipag-usap ka kahit kanino, pag binigyan mo ang tao, tinanong mo, binigyan mo ng pagkakataong magsalita, napakalinaw, galit. Minsan naglalakad ako, may kakamay, babate, tama ho yung ginagawa nyo. Ito, alam nyo ho, ganito nangyari, napakawalang yan. Kahit saan ka magpunta, may lalapit sa'yo, salamat po. Tuloy nyo lang ho, nandiyan kami, nagsasalita. Maging dun sa kay Eric, pag tinignan mo yung sa mga social media, di ba, kung minsan titingnan ko, uy, parang ano to wala akong nakita na pag-pro Bongbong Marcos, puro troll. Troll talaga. Troll. Oo. Pero yung totoong tao na magsasalita, alam mo, ang mga Bongbong Marcos na mga kaibigan ko, na hanggang ngayon, nasa administrasyon, di ba? O kanya may simpatya, ang sinasabi na lang naman oo, mali kami. Oo, may problema kami, pero sana patapusin nyo na lang. Agree. May mga nakausap akong ganyan. Wala naman sinasabing hindi kami mali, hindi kami nagnakaw. Ang lahat sinasabi,
Oo, may pagkakamali. Alam mo, maraming nag-abuso kay Bongbong Marcos. Alam mo, mabait si Presidente. Maraming gumawa ng pagnanakaw. Hindi naman niya alam talaga lahat yan. Pero patapusin nyo na lang. Walang nagsabi sa atin, Eric, na kaibigan natin sa administrasyon, na nagsabing hindi nagnakaw, na nagsabing walang korupsyon, na nagsabing walang nakawan. Ang pakiusap na lang lahat, patapusin. Aha. Eh, Pero paano mo Congressman Mike, tatanungin kita dyan ng direkta. The more that he stays in power, according sa pulso ng mga mamamayan, mas lalong napapahamak ang buong bayan at hindi siya pwedeng magmaang-maangan sapagkat alam o hindi niya alam dahil sa kanya ang puder at kapangyarihan, ang sentro ng pananagutan, sa kanya pa rin. Your reaction. Alam mo, Erika, meron silang pondo, pinanggit ko na, local government support 100 fund. billion yun. 100 billion yon. Yung binanggit mo mga programa sa oil price stabilization, price stabilization sa mga commodities, pwede nilang gamitin yon. Pwede. Pero bakit hindi nila ginagamit? Kasi gusto nilang gamitin sa politika. Kasi Correct. kunyari, bukas, Eric, ma-announce ko na, merong magaganap na rally. March Yes, please. 28. I-announce mo na, please. Ulitin mo, Congressman Mike, at marami ito manunood yan. Bukas po, may magaganap na pagkakaisa. Ito po ay led ng PDP District 3. Sabi nila District 3. magkakaroon kami ng pagkakaisa, sabi nila, dito sa may harap ng Kongreso, House of Representatives, alas 4 po, SB Park. Yung, Sa may Batasan area to, Congressman yes, Mike. harap mismo ng Batasan, pag dumaan po kayo dyan. Eh, biruin mo naman ka, Eric, hindi ka nagbabayad. Eh, daan-daan, libo-libo ang pupunta. Oh, para, sure. para commemoration o pagkilala sa birthday, kaarawan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang pangalawa po ay pagkakaisa rin laban sa ginagawang impeachment ni Vice President Inday Sara. Eh, biruin mo nga ka, Eric, yung mga pagkilos na yun, wala ka namang binabayaran. Pumupunta yung mga tao, sumasama yung mga tao. Voluntary. Voluntarily. Alam mo ka, Eric, ito kikwento ko lang yung nangyari, kinuwento mo kanina doon sa kumpanya namin. Yeah, Kagabi, nag-meeting kami. Gabi na, inabot kami ng ilang oras. Alam mo, because suspended kami, 100 tao ang mawawalan ng trabaho. Wow. Oo. Sabi ko sa kanila, teka lang, bakit ganon? Eh, wala eh. Talagang kailangan natin, pagka may suspension, magkaroon ng floating muna. Sabi ko, paano yung mga tao? Eh, walang magiging sweldo talaga. Alam mo, iniisip ko, grabe no, politika, dahil sa politika, tinira nyo itong mga tao na walang alam. Nagdadamay sila. Oo. Congressman Mike. Yes, kasi Eric, hindi na ako involved eh. Sa kumpanya eh. Oo. Sabi nila sa akin, pwede ka ba sumama, mapakinggan natin yung mga pag-usap. So, nung malaman ko yun, sabi ko, kawawa naman yung mga tao talaga. So, and then, going back to the rally tomorrow, alam mo, sabi ng mga tao, Sir, baka pwede rin kami sumama, makiisa. Oh, maganda yan. Kasi galit eh. Di ba? Ang daming galit eh. I'm sure yung mga drivers... This government, Congressman Mike, is heartless. Oo. Walang puso. Kaya yung binanggit mo ka, Eric, sustainable ba ang gobyerno? Nasa sa kanila yan. Kung aayusin nila yung problema, kung aayusin nila itong mga issue na nakaharap natin, kung ititigil nila ang politika at talagang gagawin nila yung kinakailangan para sagutin yung krisis, wag na muna tayo ng legacy, wag na muna tayo ng mga project. Yung kailangan para wag maghirap ang tao ay magawa nila, baka naman siguro yung mga binabanggit ng mga kaibigan natin na, oy, baka pwede naman hanggang 2020, payagan nyo kami. Baka mangyari. Pero sa ngayon, tama yung binanggit mo. Ang negosyante, manggagawa, ang mga institusyon, ang simbahan, talagang masama na maging sa military. Diba? Yes. Siyempre, professional ang military, pero naririnig mo na eh. Nagsasalita. Pag nagrarally kayo, may kakalabit lang sa'yo, babate, Sir, Duterte kami. Ganito po kami, Duterte. I agree. Pati nung sa NBI, ka Eric, nung inimbitahan kami, Kinamustahan pa kayo eh. sabi sa amin, tama po kayo, suportado po namin ginagawa ninyo. Dahil lahat lang yan, lahat tayo Pilipino. Lahat tayo, binibigyan nating halaga ang ating pamilya at ang kanilang magiging kinabukasan. I agree. Final words from Congressman Mike Defensor. Sir, you inspire people by the way you sacrifice. Pwede ka namang manahimik, remain private, you are made already, Mike Defensor ka na, and yet you choose yung mabigat na daan
kung saan puno po ng paghamon, paninikil, pananakot, intimidation, at kung ano-anong harassment. At pwedeng pati mga seguridad natin, seguridad ng pamilya mo, ay nakasalang din. At alam kong alam mo yan, but bakit gawin ito ng mga mamamayang Pilipino na manindigan maging matapang at this very crucial time sa ating bansa? Go ahead, Congressman Mike. Eric, madalas na tinatanong ako, sinasabi, ano bang plano mo? May politika ka ba? Tatakbo ka pa? Ang parating sagot ko, wala po akong plano at wala po akong politika. Ang kailangan po natin sagutin, yung problema natin sa ngayon. Ano yung nangyayari sa ating bansa? Kailan lamang nagpaliwanag ako sa mga matatandang babae, ladies group, no, na taga Matandang Balara dito po sa amin. Ang sinasabi ko sa kanila, isipin niyo, no, yung ating PhilHealth Fund kinuha. Yung PhilHealth Fund, 60 billion, na ngayon kung may problema kayo at ma-hospital kayo, ang sasabihin ng ospital, walang pondo. Sa ibang bansa na nauna pa tayo, ginawa ang ating PhilHealth Fund o yung insurance o siguro para sa ating kalusugan, ang binabayaran lang 10% o 10% ng kahit anong sakit. Kahit anong sakit. Cancer man yan o maliit na sakit, 10%. Sa atin po, 70 hanggang 90% binabayaran pa ho natin pagka nagkasakit tayo. Ito yung sinasabi natin kinabukasan. Kinuwento ko sa kanila, nasabi ko yung subway, dapat 2028 tapos na. Yes. Pero ngayon, dahil nga yung pondo, binaboy, kinurakot, nilagay sa flood control, madidelay po tayo at 2032 na to. Lahat ng mga programa sa Official Development Assistance, yung po mga malalaking proyekto, Panay Guimaras Road, yung ating train papuntang Bicol, 400 bilyon ang babayaran natin sa penalties pa lang. Hindi pa yung proyekto, penalties pa lang. Kaya ako nagsasalita dahil ito yung mangyari sa ating bansa. Ngayon ko lang nakita ang ganito ka-organisado at sistematikong korupsyon. Totoo po, may mga korupsyon ng mga nakaraang administrasyon. May mga korupsyon na nangyari. Pero ngayon lamang na ang buong pondo ng gobyerno ay inorganisa nila para magkaroon ng sistemating korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng ating bansa. I agree to that. Ayoko po magsalita, ayoko lumabas, tama ang sabi ng Eric. Ako mismo, seguridad ko, seguridad ng aking pamilya, ang negosyo tinatamaan. Pero umabot na rin po tayo sa punto na kailangan tayong kumilos. Kailangan tayong magsalita. At yun din po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Na alam ko, galit kayo, alam ko na nasa puso at isip ninyo na may mali na nangyayari, naghihirap kayo, at patuloy tayong maghihirap sa darating na panahon. Wag ho tayo, pag may pagkakataon, wag ho tayong manahimik. Kung meron kayo nakikitang lugar, kunyari bukas, nandiyan kami sa basketball court, lumabas kayo, makibahagi kayo. Ilabas ninyo ang inyong sentimento. Kung may pagkakataon na makakasama rin po kayo sa mga pagkilos, yan lang po ang hawak natin na kapangyarihan. Na tayo magkaisa, tayo sumigaw, at tayo kumilos. At napatunayan na ng ating kasaysayan, EDSA 1, EDSA 2, ang mga maliliit, ang mga mahihirap, ang mga walang kapangyarihan, pag nagsama-sama, kayang pabagsakin ang mga malalakas na gobyerno, ang mga may hawak na armado na sektor, ang mga may pera. Dahil pag tayo nagsama-sama, nasa atin ang poder at nasa atin ang kapangyarihan. I agree. Well said. Former Congressman and the former Secretary, Congressman Mike Defensor, ang tagapaglikha ng kasaysayan ay mamamayan. Ang tagapagpadaloy ng pagbabago ay nagkakaisang mamamayan at ang lakas ng isang gobyerno nang gagaling sa kanyang mamamayan. Kaya itong mga ginagawa po ni Congressman Mike, namin, ni Eric, nila Ma'am Lorraine at ng lahat ng mga naninindigan, kasama po sa pagsusulong natin ng decisibo at makatarungang pamumuno sa gobyerno represented by the Duterte political leaders. Kagaya ni Vice President Sara Duterte, drawing inspiration from former President Duterte. Lahat ng ito po, ito yung tamang dapat gawin. Sapagkat ang karapatan at kalayaan ay mayroon pong bahagi ng pagsasakripisyo. Pero masarap po ang pagsasakripisyo kung alam natin na kasama ito sa pagsasakripisyo upang ibangon ang buong bansa at ipasulong ang karapatan at kabutihan ng mamamayang Pilipino. Mag-ingat ka palagi,
Congressman Mike Defensor, hangad po namin ang kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya natin. Mabuhay ka, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka. Maraming salamat, Mike.